Ano, game? Game. Okay. Alright, okay. Universidad ng Pilipinas. Nag-game Huwag ka na kumasa, ulol. Richie Rivero, thank you! So, hindi pwedeng sa akin hindi pwedeng dalawang Philip Manala. Minsan talaga may bias ako sa mga foreign athlete. Parang ayaw ko ibigay sa kanila yung finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung Boss Orin, the dog, katakutan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Sino yan? Sino yan? Yo, what up mga brad? Welcome back to the episode. Yo, what up mga brad? Welcome back to the Dog Show. Woo! Tangin na nyo. Nabulol pa. At tagal na kasi, hayop. Kakayuin mo yan. It's been a long time. Kamusta, boss? Ayos Kamusta? lang. Ayos lang. It's been a while. Oh, it's been a while. Malapit na UAAP Ayun na. Ilang araw na lang ba? 5 days na lang. No? Oo. Siguro na lang 3 days na lang pagka-record pagkatapos mo tong edit, no? Matik. Kamusta? Naka-AD ka? Ha? Oo nga. Ayun na. Itbulaga. Oy, mga taga-UST dyan, palimbo pa kayo dyan. Meron tayong mga discount sa opening. Pag panalo UST, may discount kayo. Ang problema lang, panalo ba? Yan ang tanong doon, boss. UE kalaban, ha? UE. Pero pag-usapan muna natin, boss bro, yung UAPG League. Hindi mo ba pinanood yung first game nila? Okay. No, wala akong oras manood ng mga ganyan, eh. Puro email kasi ginagawa ko, eh. Ha? Ikaw ba? Pinanood mo ba? Oo, putya, burat na burat ako sa ML kasi bagong season na naman, balik ako sa Epic, mythic na ako eh. Tapos yun, sabi ko, mapagtripan nga itong UAPG League. Ayun, nilaro yung UST Team C. Ang tawag yata sa kanila, Letran Knights. Letran? Team C, ha? Oo, Team C. Yung problema nun, Letran Knights tawag sa kanila, umaga sila naglalaro, tanghali, kaya siguro natalo. Dapat gabi eh. Yun, kalaban nila yung kalaban nila? JRU. Oo, balita ko nga, nanalo daw JRU. Oo, alam mo ba sister team ng UP yan? Talaga? Oo, kasi ang ibang tawag sa JRU, UP eh. UP? Oo, alam mo UP nila? Ano? University of Pepe. Diba? Pangalan ni Pepe. Di mo say resign. Oo, UP. Shoutout kay Kurt Tracer ng UST Team C. Shoutout sa'yo. Sana lumipat ka na sa UAPG League. Magaling din yung batang yun. Galing. Malami nga lang turnover doon sa second half ng game. Pero kita mo talaga, hindi siya pang G League eh. Nire-recruit ba? Nire-recruit ko na yan. Nilipat na yan sa UE para mawala-wala malas doon. Imagine mo, Boss Bray, ilang taon na yata wala doon yung malas. Malas pa rin sila. Uy, may bago doon, ha? Anyway, pag-usapan natin yun namin. Oo. So, first game sa Sabado, September 30. September 30, yun, nalapit na nga pala. Isa tayo sa mga unang naglabas niyan. Yung buti pa tayo, naglalabas tayo ng exact date ng UAP. Yung UAP Varsity Channel, hindi sinasabi kung kailan mag-uumpisa. Yung Pilipinas Live, meron silang subscription para makanood ng UAP. 149 pesos yata. Pwede ba yun dito? Ewan ko lang kung pwede yun sa Land Down Under. Pero isa lang masisigurado ko, Boss Bray, aasa na naman tayo kay Boy Gcash. Ako, aasa sa kanya, puta. Yan ang sa mga Boy Gcash din.
Ano? Excited ako ngayong season. Kaya lang, hindi ko alam kung saan ako manonood, hayo. May Boy Gcash tayo. Ang tibay nila, pati senador nanonood dyan. Oo, nakita ko nga nung last time. May nanonood doon. Diba? Mga artista. Diba? Yeah. Artista pa, si Francis Tolentino. Shoutout sa'yo, Senator. Pinonsente mo. Ang Boy Gcash. Nagbigay pa siya no? Oo, nag-donate pa. Sana, napaka-pogi mo. Diba? Ibang klase. So, tawag dito. Ano? Nado pa UE, Boss Bray, no? Sa season 86. Kasali UE. Tinanggal mo na ba kayo? Hindi ko alam eh. Kasali pa UE, no? Oh. Kasali pa. Ano, preview muna tayo. Ano? Review. Unahin natin yung defending champs. Ateneo. Ateneo, kasi mabigat din yung mga nangyari sa Ateneo nitong off-season, Boss Bray. Daming nawala sa Ateneo. Yeah. Si ika-4 nawala, lumipat sa 'di ba? Issue niya sa ang issue niya sa Ateneo, alam mo na, pusa, 'di ba? Oh. 'Di ba may mga ginambala siyang pusa sa Ateneo, 'di ba? Tapos lumipat sa sa team ng mga pusa. Talagang tinutukoy niya yung kapusaan niya. Pero hindi pa wala pang official statement kung lumipat siya doon. Sinabi lang na mukhang doon lang daw siya lilipat di ba hindi naman kay Snow galing yun. kay Nabin naman. Masaya. Ay pala kay Boss Snow, Boss Snow. Talagang dapat in-interview mo si Coach Dot talaga eh. Pero back to Portsky, Boss Bright. Matinding kawalan niya sa Ateneo, no? Matinding kawalan. Isa yan sa finals, MVP ng season, MVP na ang tawag dito? Candidate. So, part siya ng Mythical 5. And then, bukod sa kanya, yun, yung papalit pala sa kanya, well, hindi pa natin alam kung sinong starter na ilalagay ni Coach Tab dyan. Diba? Laking shoes to fill yan. Yeah. Oo, malaki. Marami nakaalam kung malaki yung shoes niya. Portsky. marami sinapatos yan. Yeah, shoes to fill, no? Sino ba point guard nilang backup last season? Garcia ba? Gomez, di ba? Si Gomez, yung Bulldog. Si Gab. Si Gab Gomez. Yeah, tapos may Gamber na, May Gamber. May Gamber, may Espinosa. Si Espinosa, mukhang okay yun, promising. Nanalo. Siya ata yung finals MVP dun sa huling pre-season na sinalihan nila dito sa Pinas, sa Las Piñas. Yung Phil Basket. Oh. Yeah. Tapos, siyempre, nadyan pa rin si Balungay na talagang hina-hype up kung either PBA niyan, Boss Bray. PBA ang worst case scenario yan after UAAP. Worst case niya, PBA. Yeah. Yung team na yan, Ateneo team this season will be Kai Balungay's team yan, for sure. Yeah. Kahit may Mason Amos ka dyan. Yeah. Yung papala, Mason Amos, Gilas Pilipinas, pa yan, Cadet. Yan. Kahit meron kang dyan, yun, Amos, si pa rin yan, Kai Balungay's team. Siya lang mag-aano. Ang magiging malaking problema ng Ateneo, Boss Bright, tingin ko, nasanay, hindi naman, maayos naman sistema nila, pero talaga ang core ng depensa nila, si Kwame. Tapos si Obasa na, no? Obasa. Si Obasa mukhang nakapanood ka ba ng mga games nila? O hindi masyado no pre-season? May lang, pangapyaw. Minsan pinapanood ko for several minutes. Minsan, sige, sa highlights na lang. Nakikita ko maayos naman yung Obasa pero hindi siya dominating unlike Kwame, no? Boss Bright? Parang wala siya sa kalingkingan. Wala talaga. hindi parang talagang malayo siya kay Kwame. Malayo. Medyo medyo parang yung pagiging subtle niya as FSA, medyo parang Ike. Parang ganun siguro. Parang ganun. Ike. Yeah, pero knowing Coach Tab at Ateneo as a system,
they know why they pick Obasa as their next FSA. So, Tsaka, tungayan natin yan kung ano. one and done lang ata si Obasa eh. One and done lang? Ang papalit sa kanya next season, ang balibalita yung kasi dalawa yung FSA ng CEU. Yung isa, pumunta na dun sa Verde, tapos yung isa, nandito ngayon sa Blue. Si Baloco. Yun ata ang papalit sa kanya next season. Yan na yata bagong taniman ng bigas ngayon, no? CEU. CEU. Oo, yan na yung farm team ng UAP. CEU. Ay, sa mga CEU, maraming chicks dyan, Boss Bray. Talagang yan, respeto ko sa school na. Tumatambay ka ata doon noon eh. Oo, grabe yung uniform na. Pag dumadaan ako dyan, Boss Bray, nagbablush ako, parang ganito. Yung ibang klase si... Ay, wala na rin yung mo Farm pa lang yun. Sino? Yung in-law mo sa Ateneo Oo, maamig na ng ng won. Si Bayaw. Oo, si Bayaw mo. Puro won na. Imagine mo, Boss Bray, he won the championship, tapos diretso sa Korea, won din ang tinitira niya doon. Iba? Yeah. Anyway, speaking of Bayaw, Boss Bray, binabati ko nga pala ang bagong PVL professional volleyball player sa Foxes. Yung crush ko dyan, yung minamahal ko, ay Pia. Ayan. Nanonood Boss Bray, hindi. Pinapanood ko Creamline, mga gano'n. Pero Boss Bray, may alam na akong gift kay Pia sa December, malapit na Pasko eh. May gift ako dyan. May nakita akong magandang upuan sa IKEA. Ba't naman upuan? Ba't upuan? Kasi baka pangit yung pinapaupo siya doon sa bench. Dapat maganda yung upuan ng loves ko, di ba, Boss Bray? Dapat yung komportable. Oo, komportable. I-reveal na ba natin kung tingin natin pang ilan ang Ateneo this season? Tingin mo? Mamaya na. Ano bang worst case mo muna sa Ateneo? Na natin. Okay. So, worst case ng Ateneo for me, I think it's gonna be number 3 or 3rd seed. Best case scenario, number 1. Coach Tab pa rin yan, malay mo, di ba? Google natin tayo. Pero worst case na number 3, best case number 1 for you, Boss Bray. Best case champion. And worst case number 2. Number 2 ba? Ang taas ng tingin mo sa mga Blue Eagle. Yeah. Okay, from defending champion, Boss Bray. Pag-uusapan naman natin ang basement champs. Ano ba basement champs? UST ba? Hindi ba UE? UST yata last season Depende. Ano bang gusto mo? Basement champs forever, basement champs ba? O yung last year basement champs? Hindi, Boss Bray, may ka dyan may gulay ka sa tabi mo kangkong yata yun So, dahil may gulay ka dyan, yung forever, kangkong na lang. UE muna pag-usapan natin, UE. O UE. Dami rin wala dyan. Para nada. Tapos sino nga ba yung nagpa-drop? Gani Stevens. O si Gani na nagpuntang UP na dating USP, nag-hop na. Yan. Si Villegas ba yun? Tama ba? Villegas. So, congratulations pala kay Villegas na drop sa PBA. Congrats. Ayan, may milyonaryo ka na, Brad. Tapos, ano pa ba? Nadagdagan sila ng sponsor. Hindi lang sila nawala ng player. Nadagdagan sila ng sponsors. Diba? Tapos, I think may swerte pa rin dyan sa UE. I think may kamag-anak yung favorite ko dyan. Baka kapilido lang ata. Kapilido lang. Oo, kapilido lang. Pero malay natin, ano yun? Pip Cousins. May pa rin yun. May genetics pa rin yun. Genetic identity. Pero what do you think about UE, Boss Bray? Pero kidding aside,
Ang tingin ko sa UE yan, UE will be Ray Remogat's team, 100% kay team ni Remogat yan. Depende na lang kung sino tutulong sa kanya. Ang iniisip ko nung una, yung FSA nila na si Deldion Jackson. Nung napanood ko yung preseason nun, ang lakas nung Jackson. Yung pumalit kay kay Wilson, 'di ba? Wilson na lumayas na ngayon dahil matampo nagtampo eh. Oo, na-talk. Ano siya? Talk. 'Di ba? Ayun. Malupit tapos yun. Si Jackson hindi pa natutuloy. Oo, kasi ewan ko, balita ko na may nagsabi lang na may issue, parang mental health issue ata. So, ang pumalit na ngayon is yung si Princess Mo Wei. Yun yung pangalan nung nila ngayon. Pero matangkad parang 6'10 na ata yun. Alam ko na ba't tumalis yung Jackson din. Bakit? Magaling eh. Hindi bagal. Meron din sila yung lumipat sa from UST na naman lumilipat din sa UE. Si Gerard Wilson din apelyido eh. Mukhang Phil Ampre, point guard. Afro. Tapos meron pang galing sa States, 'di ba? Na para magkapatid yata. Yun. Cruz Dumont. Kaso isa lang ata pwede maglaro ngayon sa kanila, isa lang yung eligible. Magaling din. Okay, may sinasabi sila si Fikes. Mukhang promising daw yun. Okay, so point guard, guard position, malaking kawalan si Paranada. Tapos sa big wing and forward position, malaking kawalan si Villegas. Pero ang daming bagong replacement ng UE. Tapos galing States pa yung isa, dalawa. Tapos sabi mo nga, yung import nila, 6'10"? Parang ganun. 6'7" o 6'9" o 6'10". 6'9", 6'10". So, sa dami na nangyari, kung susumahin mo yan, sa analysis ko, Boss Bry, best case scenario ng UE, siguro, 8 seed. Best case scenario. Number 8. Best case. Ano kaya worst case mo? Ha? Ano worst case mo? Worst case siguro, ligang labas yan. Kakalabarin nila doon yung Binuguan University siguro. Ikaw, Boss Bry, ano tingin mo sa UE? Best case? Best case sa UE, siguro 7th. Ganawa ka pa. Worst case, di ka labas. Worst case, alam mo na. Okay. Alright, at least UE, mahal kayo ni Boss Bry. Huwag kayo number 7. So, tapos na tayo sa Ateneo. Tapos nag-UE tayo. Punta na natin, Boss Bry, yung kapitbahay ng UE. FPU? Punta na natin yung FPU na yan. Nanginaya ako dyan. Laging champion dati. Nung kabataan ko. True. Asan na yung mga 20 brothers natin sa page? Nawawala na sila. 20 brothers, Gagate. Sana kayo? Galagati ba yun? Gagati. Gagati. Ayun. Basta something. Hindi. So, FEU, wala na ba sino ba nawala? Nandiyan pa rin si Cyrus Torres. Nandiyan pa rin si sino yung point guard nila? Gonzales, LJ. Yeah. Tapos mostly yung big intact pa rin sila. Mostly intact. Kaso nawala yung isa sa scorer nila si Sahonya si UAP Pogi Napunta na sa Red Lions si Sahonya. Sa UAP G League na gano'n na masyado. Mas doon eh. Mas ata doon. Ang problema ko sa FPU, Boss Bry, the past several years, yung pinakamahina lagi yung FSA. Diba? Yung pinaka-decente na nila si Boy Duncan yung nag-champion sila noong 2015, pangalan nun. Tagal na nun si Orisu. Si Orisu, taga dito yun sa condo ko Nasa rubong sa elevator yun Seryoso? Nakita mo? Oo, nakita ko yun dati. Tapos na yung AP nun, siguro
Dito siya pinatambay after. Pero yeah, yun na yung pinakamatino na FSA, no? Na the past 10 years, I think. Nakapag-champion yun, di ba? Tama ba? Yeah, Belo, di ba? Si Tolomia, Jose, diba? Yun na. Pero yeah, I think FEU, ang magiging problema niyan, who is the go-to guy? Because I think LJ Gonzalez and Cyrus Torres are probably good at best, but they're not great. Yun lang ko lang. They need a great player ala Arwin Santos, ala Mac Belo. Wala silang ganun eh. We'll see. Si Ano Nuevo, Boss Bryce, sana. Pero we'll see. Sana nag-grow na yung laro niya, no? Hindi na nga, last year na ni LJ, so hindi na siya pinalaro, alam ko, sa mga preseason games. Alam, binigay na dun sa mga talaga, yung mga susunod. So, napansin ko, Ano Nuevo is the star dun sa mga games na yon. Sila ni, tatlo sila eh. Si Ano Nuevo. Oy, don't sleep on don't sleep on sleep. Oh, yun. And si... Yun. And si siya yung pinaka-poging laro nakikita ko lately sa FEU. Siya rin pinaka-pogi sa FEU. So, sana naman enough na si Sleep. Yeah. Tapos, umimprove si Ano Nuevo, si LJ Gonzalez. Tapos, yung import nila, sana better than Orizo. I hope so. No? Nakalimutan mo ba? Si Cyrus Torres. Yun nga, yung trigger man nila. We'll see. And then they're gonna be under a new coach. Yeah, Denok Miranda. Yeah, wala nang Boy Aiso. Denok. May bago din sila ha. Yung sa FEU dati, yung kapatid ni Pasaol. John Ray. Tsaka yung sa FIBA U16 natin, si Renzo Competente. Yan. Bago nila yan. Hindi magaling yun kasi competent lang eh. Baka hindi magaling. So best case, Boss Bri. Best case. FEU. Best case, FEU. Number 4. Oh, really? Worst case? 7. Okay. Alright. Ikaw sa akin, FEU best case number 6. Worst case number 7. Yeah. Well, see, kasi mag-aagawan sila doon ng susunod na team na pag-uusapan natin eh. Mukhang alam ko na yan Diba? Adamson, Falcons, Boss Fry. Yeah, Adamson. Adamson, anong nagbago sa Adamson, Boss Fry? Questionable si parang Jerome this season. Kaya get well soon, Boss Jerome. Sana lang yan, di ba? Turn ACL na partial lang. Partial lang. No? Ang problema, gaano ka partial, di ba? Sana yung partial na parang kay Kwame na nakapaglaro pa. Yung pwede pang ilaro, no? Tapos saka na lang i-surgery pagka naglaro pa rin. Pero tignan natin. Ang balita daw kasi baka mid-season ipasok or baka ewan ko. Yan natin. Yeah, ang problema lang talaga sa Adamson, talagang siya yung heart and soul dyan eh. Tapos siya pa yung na-injure. Yeah, true. Si Booker T, Boss Bry, lalaro ba? Wala na. Pinalitan na siya ng bago nilang FSA, si Orajikre ba yun? Ang palido. Mukhang mukhang model eh. Baka ayaw niya model lang sa Aba. At least may model sila. Mukha rin model yung isang bago nilang point guard eh. Si Montebon. Si Montebon. Okay laruan nun. Yeah. Grabe confidence nun pumukol. Talagang magsitabi kayo. Wala pa rin sila dun sa Phil Vietnamese natin. Boss. Shoutout nga pala kay Tita Hanaping Nguyen, ha?
Ilang beses ka nang nagpaparamdam na pupunta ka sa Epalin, ha? Hindi pa nangyayari yan. Sinabi ba niya? Ewan ko, sabi niya doon sa girlfriend niya. Ay nga pala doon sa kabit pala. Kabit na hindi na hanaping nguyen, swashbuckler. Magtinda ka ng boba dyan, mo. Saka sa favorite chick ng Epalin boba, si Pao, yan, si Patsyag. Yan, malupit yan. Pero back to Adamson. Nawala din si AP Manlakas, Boss Bry. Yes. Napunta na sa UAP G League. Yeah. Eyak o Mapua? Something, Yun. Eyak yata, Eyak. Yun. Kasi nawala ka ba naman sa UAP? Nag-G League ka na, di ka ba naman iiyak nun, di ba? Pero sayang yun, no? Si AP. Yung huling mga parts nung season ng yun lakas niya. Oo, pang PBA yun, Boss Bry. Pang PBA yun. Hindi lang kasi nakalaro ng ng buong season yun kasi injured, di ba? Bumalik lang siya mga 8 patapos na. Yeah. I just hope yung big nila na si Manzano mag-improve ang laro. Tapos si Vietnamese, which is Didat Hanaping Nguyen, is umangat ng galawan sa tres na ala Cyrus Torres sana. Ay, may nakalimutan ka pa. Yung utol ni Ramos. Ni Saint Duarte. Si Brother Eli. Eli. Si Brother Eli Ramos. Yan ang we'll see. Malay mo, mas pogi lang kuya niya. Tapos mas magaling siya. Hindi lang pinapakita, di ba? Pero yung laruan, yung mga nakita ko, mukhang so-so lang yung laro ni Mukhang pang siya. Rotate. Okay. Utility player. Yeah. We'll see. Malay natin. Mga tinatago lang. Ang king galing ng utol ni Papa Dwight. Diba? So, Boss Bay, dalawang version ang gagawin natin, best case and worst case. Adamson. Ang unang version, partially with Jerome. Next version, walang Jerome. Ako na mauna. Pag may Jerome, best case, number 4. Worst case, number 5. Pag may Jerome. Pag walang Jerome, best case, number 6. Worst case, number 7. Magaganunan sila ng LPU. Tingin ko, Ikaw, Boss Bry. Ako, kung may Jerome, sorry, best case, number 5. Mukhang mahirapan pa rin talaga sila makapasok kahit may Jerome. Kahit may Jerome. Worst case? 6. With Jerome? With Jerome. Pero kung walang Jerome, 6 or 7 yan. 6 or 7. Tapos pagka walang Jerome, 6 or 7. Okay. So, isang spot lang ang difference. Isang spot lang. Yeah. Hindi masyadong drastic. So, yun ang Ateneo, UE, FEU at Adamson, Boss Bright. Sa ating preview. Diba? Yeah. So, sa next episode, Boss Bright, titirahin natin ang UP, De La Salle, NU, at ang Go State. Yes. Na hindi nagpapakita. Okay. Diba? Dapat nga ghost yun Ghost to stay. Tangin hindi na. Galing. Pira. Galing. Natututo na si Boss Bright. Ayan, the best. Mga lodi ko. Hoy, mga follower na UAP 24/7, malupit na yung mga jokes ni Boss Bright lately. Papalitan na ako din sa Mimer, Ikaw pa rin ang king of the memes. Yes. Ang mga Joshua meme natin yan, babalik na natin yan, mga Joshua meme. Boss Bright, ang tawag dito, paalam muna, next episode na tayo sa susunod. Yeah, yung the next 4 teams, no? Next 4. Yeah, umuulan dito, Boss Bray. It's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Umuulan. Umuulan pero mainit pa din. Mainit. Mainit ulo ko sa UE. Yeah, Boss Bray. Next episode na. Kita-kits.
Yeah. Welcome back to the Dog Show. Bye-bye. Welcome back. Peace.